Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At ngayon po ay ating tatalakayin ang tungkol sa third day of the hearing of the confirmation of charges dyan po sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, na kung saan nililitis ang kaso ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At bagamat halos mag-uumpisa pa lamang sila, bibigyan ko po kayo ng idea kung ano ang mangyayari dito sa third day of the proceedings diyan sa The Hague, Netherlands. At kung tayo po ay aabutan din ng break, ay ipagpapatuloy po natin ang usapin na to doon sa Usapang Batas, no? Meron po tayong programang Usapang Batas mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito po sa DZXL News, no, na simultaneously broadcast po yan sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube channel ng DZXL News, no. Itutuloy natin doon at bibigyan natin sa inyo ang mga detalye at kung ano ang mga ibig sabihin ng pinag-uusapan doon, ng mga masalimuot na batas na kanilang i-invoke during the third day of these proceedings. Ngayon naman ay titingnan natin kung paano nagkaroon ng transition from the presentation of ng evidence by the prosecution during the first 2 days to the presentation or the rebuttal, no, of the formal rebuttal of the defense legal team by Rodrigo Roa Duterte. Dito ay magkakaroon ng formal rebuttal ng defense legal team. At siyempre, dito sa formal rebuttal nila, marami silang aatakihin ng mga ebidensya na prinisenta, no, pahapyaw na presentation ng mga ebidensya ng prosecution team. Unang-una dito ay ang kanilang hindi pag-sang-ayon sa mga ebidensyang ibinigay o sinumite, no, ng prosecution. Dito they will try to destroy the architecture of guilt, no, na kung saan ay itinayo or the prosecution built in the last 2 days of the hearing. So the architecture of guilt, dapat yan ang una nilang gigibain. At dito sa rebuttal din na ito ay sasabihin nila na lahat ng mga prinisintang mga videos, mga written documents, no, at yung ibang testimonya ng mga testigo, sasabihin nila na retorika lamang ito, lalong-lalo na yung mga video na prinisinta about Rodrigo Duterte, no, making speeches during his time as President of the Republic of the Philippines, na kung saan sinasabi niya madalas na kapag may nahuli kayong mga drug addict, drug pushers, no, bigyan nyo ng barel, pag naglaban, shoot them. Pag hindi nang laban, shoot pa rin sila. yan ang kautusan ng Pangulong Duterte noong kanyang panahon from 2016 hanggang 2022. At prinisinta yan bilang ebidensya, no, na parang lumalabas siya na admission against interest miski doon sa Kongreso. Nung siya po ay inimbestigahan ng Kongreso, sinabi niya pa na si Bato de la Rosa ay miyembro din ng kanyang Davao Death Squad. Ang mapansin nyo nga, parang nagkamot na tuloy ng ulo itong si Bato de la Rosa. At yung mga videos na yan, sasabihin dito ng defense legal team, sigurado to, na yan mga retorika lang naman ng presidente, yung mga tough talk against the criminals ng Pangulong Duterte ay it does not equate to a formal order to kill those who are involved in drug pushing, drug using, no, but mere rhetorical statements. So hindi pwede siyang gawing ebidensya. At wala namang formal na ebidensya talaga na talagang nagsulat ba siya na patayin lahat yang mga drug addicts na yan. So para sa kanila, this is not a strong evidence against the former president. At hindi dapat i-interpret yan bilang formal na kautusan. Kung meron mang mga namatay na mga biktima ng drug on war,
ay ito ay resulta hindi ng kautusan ng dating Pangulo, kundi resulta ng mga iskalawag na mga miyembro ng kapulisan, mga pulis na hindi sumusunod sa kautusan ng nakakataas, o mga pulis na talagang kumbaga yung mga pulis na may sungay na to, no, na hindi naman binibigyan ng order pero pumatay ng pumatay. Yun ang babanatan dito ng ng Defense Legal Team. So wag niyong ituro ang presidente, ang dating presidente, sa mga patayan na to. Kung meron nangyayaring patayan, hindi kasalanan ng Pangulo yan, kundi kasalanan ng mga pulis na hindi marunong sumunod sa ilalim na batas, sapagkat ang kautusan ng presidente ay ipatupad ang ating war on drugs within the bounds of the law. Yun ang depensa dito ng kanyang legal team dito sa third day of the proceedings. Isa pa sasabihin nila dito na walang common plan, no, at walang connection or nexus or link ang Davao Death Squad, no, doon sa pagpapatupad ng war on drugs, no, from the local sa Davao City when he was still a mayor, hanggang papunta sa national during his presidency. So kasi ang presentation dito ng prosecution is may common plan, no, at may connection. Talagang parehong-pareho kung paano na-execute ang plano to implement the war on drugs program ay parehong-pareho. Tapos si Bato de la Rosa din naman ang chief of police nung mayor siya sa Davao, at na-promote nga bilang PNP general, no, during his time of presidency. And then there was an admission on the part of the president na member nga to ng Davao Death Squad si Bato. So para sa akin, if this is going to be the formal rebuttal of the defense legal team, there is going to be a hard time on the part of the defense team na to overcome, no, the presentation of this voluminous documents, no, yung mga police reports from Davao na nakuha ng mga nagreklamo, no, na hindi naman na-aksyonan ng polisiya diyan sa Davao City, at maging ng mga national government agency, walang naging aksyon. So dito lumalabas yung ang justification ng prosecution na dapat talagang dalhin to sa International Criminal Court dahil walang makukuha hustisya ang mga biktima ng war on drugs. At dito naman definitely the defense legal team will try to attack, no, this legal position of the prosecution team. Sasabihin nila that we need to follow the principle of complementarity. Dito sa principle of complementarity ay dapat dumaan sa husgado ng Pilipinas, sinasabi nila, no, before there will be a trial in the International Criminal Court. Kung gumagana naman ang ating hustisya dito sa Pilipinas, ay hindi na kinakailangang itry ang kaso ni Duterte doon sa ibang bansa, sa International Tribunal. At dito nga lumalabas na kinidnap nga lang daw si Duterte, at nang walang pahintulot or consent, yun ang contention nila, no? At imbis na dinala muna sa isang regional trial court to determine, no, kung mabibigyan siya ng due process. Palagi nilang sinasabi to, due process of law dapat should be accorded, no, properly to the former president. Pero nung panahon niya, wala naman due process, patay lang ang patay. No, pero dito sa kaso na to, yun ang kanilang ini-invoke, yung the provisions of RA 9851. Pero sinabi naman ng prosecution na kapag ang investigasyon ay naumpisahan na ng International Tribunal at unwilling and not able ang ating mga local courts na mag-proceed and to conduct full-blown trial regarding these crimes against humanity, ay pwedeng makipag-cooperate ang ating bansa at isuko ang nasasakdal o ang suspect sa International Criminal Court, no? At dahil may jurisdiction pa din naman sila over the crimes committed during the time that we are still member
of the International Criminal Court. Yun ang isa pang aatakihin dito ng Defense Legal Team. They will always try to invoke that the International Criminal Court has no jurisdiction over the person of the former president. So yan, yung lack of jurisdiction, no, yung trying to destroy the architecture of the guilt, then yung formal rebuttal nila, that will be part of the formal rebuttal, yung link between the Davao Death Squad and the war on drugs on the national level. They will try to show to the judges na walang link, walang nexus, walang connection, no, between the local level to the national level. No, kung meron mang patayan ang nangyari during the presidency of the Duterte, yun na hindi niya inutos, hindi yun resulta ng kanyang order, but resulta yun ng mga kagagawan ng mga pulis na hindi sumunod, no, within the order to enforce the war on drugs, no, dahil ang utos daw ni Duterte ay to implement, no, the war on drugs within the bounds of the law. Yan. So but in my own legal opinion, para sa akin, the prosecution has voluminous, no, evidentiary presentation during the first 2 days of the hearing, and the defense team, considering the fact na ang requirement lang naman dito, ang threshold lang naman dito is substantial grounds to believe that this case should proceed with a full-blown trial. Hindi naman kailangang super lakas na ipakita mo na lahat ng ebidensya during the confirmation of charges. What the judges are trying to look into here ay yung substantial grounds lang, no, to believe. At yung palakasan na sobrang ebidensya, yung proof beyond reasonable doubt, doon na yung sa full-blown trial. Dito substantial grounds to believe pa lang. So if this is going to be the case na ang threshold is substantial grounds to believe, I think and I believe na ang mangyayari dito is that the charges will be confirmed by the judges, and the defense is going to have a very hard time to convince the judges na i-decline ang charges, no. Very uphill ang battle nila rito, at napakahirap ng laban nila dito dahil na nga doon sa substantial grounds to believe threshold, no. At ang judges dito may tatlo lang namang options. After the hearing kasi, they will be given 60 days, no, to try to review and decide whether to confirm the charges, decline the charges, and lastly adjourn, no, the hearing, and then require the both the prosecution and the defense team to submit additional documents, because they are not yet convinced with the presentation of the evidence, the documents, the testimony presented during the 4-day trial. So yun lang. Pero here, sa nangyari, sa nasaksihan natin during the first 2 days, mukhang pumapasok na doon sa substantial grounds and most likely it's going to be confirmed, no. At kasi masyadong sinasabi lang kasi ni Nakofan, politically motivated. I don't think it will stand during the hearing, no. At ano to ang pinag-uusapan dito kung may substantial grounds di ba? Kung na-meet ba yung threshold required by the Rome Statute. Kung makukuha ng prosecution tong substantial grounds to believe threshold, tapos ang laban, di ba? So most likely this is going to be confirmed. So if they will end the confirmation of charges hearing by tomorrow, so that will be February 27. So we will count 60 days after that, and then during the 60-day period, we will expect, no, a decision coming from the International Criminal Court, and most likely sa akin, I believe it's going to be
confirmed rather than decline the charges against the former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, so yan lang po yung medyo pahapayaw natin na idea about what will happen in today's third day of the proceedings. Ngayon, abangan nyo po mamaya kung aabutan natin na between 8 o'clock to 9 o'clock dahil may program po ako sa Usapang Batas sa DZXL na simultaneously binobroadcast sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. Type nyo lang DZXL News, Usapang Batas, no? At kapag inabutan namin yung live, i-hook namin, no, para malaman natin kung ano yung magiging detalye ng defense team regarding their formal rebuttal, no, doon sa presentation of the evidence of the prosecution. At kung meron time, i-explain namin, ipapaliwanag namin yung mga detalya, yung mga terminology that will be used by both the defense and the prosecution team. So para mas maliwanag at maintindihan natin ano ba ang mga pinag-uusapan nila dyan. Dahil kung ordinaryong mamamayan ka, layman ka, minsan napakahirap eh. Katulad nung kanina may binanggit ako, no, the nexus between the Davao Death Squad local operation against the war, yung mga against the drug pushers, drug users doon sa Davao, papunta doon sa national level, sa war on drugs, during the presidency of Duterte. So, ginagamit minsan nilang term, nexus. Kung gagamitin mo yung simple language, no, that is only, ang ibig sabihin nun, connection, the link between the Davao Death Squad and the war on drugs on the national level. So, kung may common plan, may similarity of the implementation of the program, then alam na natin ibig sabihin nun. Okay, so hanggang dito na lang. Abangan natin mamaya, no? At palagay ko sa mga oras na to, nagkakaroon na ng hearing at aabot yan hanggang ating gabi. So pagdating ng alas 8, i-hook natin doon sa Usapang Batas, DZXL News, Usapang Batas, YouTube channel. So marami pong salamat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maya-maya, makita po tayong muli. Marami pong salamat.